Welcome back sa aking channel mga kabasket. Update tayo ngayon ng naging laban ng Denver Nuggets kontra dito sa Thunder mga kabasket. Dito nga mga kabasket, ang tapatan ng dalawang higante na si Jokic at si Chet Thomas Holmgren mga kabasket. Dito nga mga kabasket, hindi dito umubra ang depensa ng rookie kontra dito sa opensa ni Jokic mga kabasket. Dito halatang-halata talaga dito, medyo malambot pa dito yung bata kung ikukumpara natin kay Jokic mga kabasket. Kaya dito, ipinapagpag lang siya dito ni Jokic ang kanyang depensa mga kabasket. Dito pa lang, sa first quarter pa lang, agad na ditong lumamang kaagad ang koponan ni Jokic mga kabasket. Dito, nagdumi na kaagad dito si Jokic sa first half pa lang ng 22 points and 9 rebounds mga kabasket. Samantalang si Holmgren meron naman dito ang kabuuang 17 points sa pagtatapos ng first half mga kabasket. Dito nga, lamang dito ng 18 puntos sa first half pa lang. Kaya naman dito, talagang nahirapan dito ang mga bagito ng Thunder mga kabasket. At pagpasok ng third quarter, dito pinalubo pa dito ng Denver Nuggets sa pangunguna pa rin yan ni Jokic mga kabasket, na dito tumala na dito si Jokic ng kabuuang 28 points and 14 rebounds mga kabasket. Na dito, umabot pa ng 31 points ang kalamangan ng Denver Nuggets, kaya naman dito nilabas na dito si Jokic at hindi na pinabalik maging sa fourth quarter mga kabasket. Na dito nga pagdating sa fourth quarter, talaga namang hindi na dito nakapurma pa ang koponan ng Thunder, kaya nanalo na dito ang koponan ng Denver Nuggets sa score na 128-95 mga kabasket. Dito, Jokic may kabuwang 28 points, 14 rebounds. At si Jamal Murray meron naman dito ambag na 19 points. At sa panig naman ng Thunder, Chet Thomas Holmgren meron ditong 19 points mga kabasket. At si Jalen Williams 13 points. At si J.A. napakababa ng kanyang inambag dito dahil nagkaroon lang siya dito ng 7 points mga kabasket. Kaya ganun na lang natambakan ang Thunder dahil nga naka 7 points lang siya dito dahil isa rin siya sa inaasahan ng Thunder na isa sa mga gagawa ng malalaking numero mga kabasket. Balitang GSW naman tayo mga kabasket. Maganda to para sa mga taga GSW dahil nga ibinalita na dito na patungkol kay Draymond Green na makakapaglaro na against Houston Rockets mga kabasket. Kaya isang magandang balita yan dahil siyempre alam naman natin ang magagawa ni Draymond Green pagdating sa loob. Magaling pumasa at yung kanyang depensa. Talagang yun ang pinaasahan sa kanya mga kabasket. Dahil nandiyan naman si Chris Paul na talagang pwedeng ibigay niya na sa kanya yung pagmamaniobra ng time. Mag-focus na lang siya sa depensa at rebounding mga kabasket dahil kulang nga sila ng big man. At isa pa dyan mga kabasket, para naman kay Klay Thompson, magandang balita pa rin to para sa mga taga Golden State Warriors dahil nga si Klay Thompson ay makakapaglaro na back-to-back games. Which is maganda to para sa mga taga GSW kung laging nandyan available si Klay Thompson dahil siyempre ang magagawa ni Klay Thompson ay talaga namang napaka-delikado pa rin yan sa mga kalaban nila kasi siyempre anumang oras yan, pwedeng pa rin pumutok ang kanyang shooting mark. At ayan muna mga kabasket ang update natin ngayon. Dahil nga siyempre napuyat tayo sa pagpanonood ng laging laban ng Denver Nuggets at Thunder mga kabasket. At susundan naman yan ng laban ng Golden State Warriors against sa Rockets ngayong alas 7 mga kabasket. Maraming salamat at pasupport naman mga kabasket ng aking channel bilang isang baguhan na gumagawa ng mga ganitong content.